Okay, alright. Ito, matindi ito, mga kaibigan. Welcome back to my YouTube channel, Attorney Panelo. Pabor sa hindi pagsuko nitong si Arnie Tevez. At nagtataka siya. Hinahanap ang kaibigan ni Arnie Tevez. Nawawalay, mga kaibigan niya. Mayroon pa ba itong kaibigan? Laman ng video na yan, mga kaibigan, ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kaunting kabuuan ng vlog na ito at nasa ganun po, lubos nating maunawaan. Ito po, samahan nyo po akong panoorin. Sabi nga natin, wala na yatang kaibigan dyan si Congressman Tevez. Nandyan si Congressman Lagman, na abogado, mahusay na abogado. Kaya lang, nagtataka lang ako bakit sumama siya dito sa lantarang paglabag sa karapatan ng kanyang kasamahan sa Kongreso. Hindi natin ito ma-aresto kasi wala naman dito. Ayaw naman siya sumuko. Ay, ba't naman siya susuko? Natatakot nga siyang umuwi. Pasusukuin mo pa. Natatakot siya na ang buhay niya ay mapigtas. Di ba? Baka patayin siya. Sinuspindi siya. Unanimous pa. Sabi nga natin, wala na yatang kaibigan dyan si Congressman Tevez. Pangalawa, alam po ninyo, yung pagsususpindi, meron namang mga ilang abogado dyan because I understand, baka sasampu na lang ang abogado dyan sa Kongreso. Karamihan daw dyan, hindi na abogado. Pero meron pa rin mga ilan. Nandyan si Congressman Lagman, na abogado, mahusay na abogado. Kaya lang, nagtataka lang ako bakit sumama siya dito sa lantarang paglabag sa karapatan ng kanyang kasamahan sa Kongreso. And then sinuspindi uli siya. 2 beses. Ganun din, hindi rin siya pinagbigyan na magpaliwanag. And then this time, eto na, expulsion. The first question, of course, can Congress expel? Yes. Sapagkat maliwanag naman po yan na ang Kongreso, Senado at ang House of Representatives have the power to discipline their members. Pwede silang mag-reprimand, pwede po sila mag-suspindi, pwede silang mag-expel. But, kailangan ay may batayan. Anong batayan? Dapat to disorderly behavior. They're saying, yung pong mga bumoto, na unang-una daw, yung application for amnesty sa Timor. Ano nga yun, Hana? Timor-Leste. Timor-Leste. Nag-apply siya ng asylum doon. Bakit ba nag-apply? Sapagkat, para sa kanyang pananaw at sa kanyang paniniwala, at kapanipaniwala naman, nung sinabi niya, tinutugis siya ng mga taga-usig dito sa ating bansa na wala siyang kalaban-laban kasi nga, inatulan mo na wala na siyang laban. Pangalawa, may mga banta sa buhay niya. Kapanipaniwala rin po na may banta sa buhay niya sapagkat pag ikaw ay inilarawan na mamamatay tao, yung mga kamag-anakan, mga kaibigan, kaalyado ng pinaslang mo, syempre mag-iisip na hindi mabuti sa iyo. Kaya common sense will tell you na talagang mayroong banta sa kanyang buhay. Now, pangatlo, paano magiging disorderly behavior yung ginawa niya? Gayong ang facts will warrant yung kanyang mga ginawa. Pangatlo, in-expel mo na naman nang wala naman pagkakataon na ipagtanggol niya na naman ang kanyang sarili. Hindi ko maintindihan. Itong ating mga mababatas, walang galang na po sa inyo, lalo na yung mga abogado dyan. Dapat tumayo po kayo kahit nakaaway niya si Tevez sa politika. Kahit na hindi nyo kaano-ano. Kaya na nakatakip ang Lady Justice. Hindi natin tinitingnan ang kamag-anakan, ang pagkakaibigan, ang pagkakilala ng isang isinasakdal
Pag nakakita po tayo ng paglabag sa batas, kailangan tumayo kayo kahit na sino man siya. Kaya hindi na tayo nagtataka na itong si Congressman Tevez, hindi na babalik ito sa Pilipinas hanggat ang ganyang kalakaran ay nangyarihan. It's a waste of time. Why? O, tingnan nyo. Hindi natin ito ma-aresto kasi wala naman dito. Ayaw naman siya sumuko. Ayaw naman siya susuko. Natatakot nga siyang umuwi. Pasusukuin mo pa. Natatakot siya na ang buhay niya ay mapigtas. Di ba? Baka patayin siya. Not only. Wala na, hindi na uusad ang kaso. Okay, alright. Yan mga kaibigan, napakaliwanag po. Ito na naman. Talagang lutang na naman ito. At nananaginip ng gising, Attorney Panelo. Shoutout at maraming salamat muli. Paintulot ang paggamit ng counting video clips. SMNI. Okay, alright. Dito mga kaibigan ay dahil bilang pagpupugay sa mga nagbibigay po ng public opinion diyan sa comment section, ay tuwing may upload po ako ng dito sa aking vlog ay magkakaroon po tayo ng pagbabasa. Babasahin ko po dito sa aking vlog, 2 tao lang po na nagbibigay ng public opinion. Ngayon kung hindi po napapasama yung inyong pangalan dito sa napipili ko, ipamanhin nyo po sapagkat napakarami nyo po nagbibigay ng public opinion ay huwag po kayong mag-alala. Sa ibang vlog ko po ay bibigyan ko po ng pagkakataon na may sama na basahin ang inyong public opinion. Sapagkat dapat bigyan ng importante yung mga public opinion po. That's why gumawa po ako ng paraan para mabasa ko dito. But 2 lang ang mapipili ko tuwing ay kangay sa ganitong vlog na ito mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko muna basahin ito public opinion ng ating mahal na taga-subaybay dito sa ating maliit na YouTube channel. Ito. Galing po kay Illegal Alien. Shoutout sa iyo Illegal Alien. Maraming salamat sa pagbibigay ng public opinion. Panelo, may tutulong ka ba sa mga nawalan ng mahal sa buhay o sa terorista ka lang tumutulong? Nakakainis na itong Panelo. Kayo ang may mga insanity. Yan. Galing po dito kay Illegal Alien. Ito, dalas. Galing po kay Aldia Cruz. Ito ang sinasaad po sa kanyang public opinion. Natatawa lang po kaming mamamayan. Huwag nyo kaming utuin. Tama po ang DOJ dahil pinag-aaralan po ito ng maraming matatalino at may awa sa mga akusado. Yan pong mga public opinion na yan ay galing po diyan sa comment section ay pinatutungkol po dito at ina-address dito po kay Attorney Panelo. Shoutout sa iyo, Aldia Cruz at Illegal Alien. Maraming salamat po sa inyo. Okay, heto. Diretso na po tayo mga kaibigan. Nako, masaya na naman ito. Masayang pagtatalakay. Katawa-tawa. Ay sapagkat katawa-tawa naman ang mga pinagsasabi nito di ba mga kaibigan? Talagang kumusta po sa lahat? Shoutout sa lahat. Live na po tayo. Ay lagi naman tayong alive Mga mahal kong OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Ingat-ingat po tayo At alam kong abala kayo, ba't na naisingit nyo pa ang panood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Diyan po sa mahal natin mga kaibigan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Eto, talagang nananaginip na naman ng gising. Itong si Attorney na nasubrahan ng talino. Mantakin mo? Maraming sinabi niya po diyan sa video na yan. Inuulit ko pong muli. Kung may pagkakataon po tayong matalakay lahat, ay tatalakay natin. Subalit kapag naubusan po tayo ng oras, I'm very sorry po sa ibang pagkakataon na lang. But bilisan na natin. Unahin natin ito na sinasabi niya na ikangay tungkol po doon sa kaibigan. At ang pangalawa ay dito sa kanya ikanga po'y pagsuko na hindi siya pabor na susuko itong si Kangay Ziarne Tevez. So ito, ako po talagang naghahanap Naghahanap ng ikangay kung nasaan ang kaibigan
ni Arnie Tevez ngayon. Nandiyan po, napakaliwanag sa video na yan. Ha? Ay wag mong hanapin. Kung ginagamit mo ang iyong ikangay sentido komon, ay dapat hindi ka na maghanap dahil ikaw lang yata at ang mga abogado ang kaibigan ngayon at ang kanyang pamilya ang kaibigan ngayon nitong si Mr. Clean na iyong kaibigan. Ha? Wag mong hanapin. Datapuan sa punto pong iyan kahit diyan ho. Diyan ho sa Kongreso ay hinahanap niya eh. Hinahanap niya itong kaibigan ni Arnie Tevez, talagang dadaanin sa pagkakaibigan. Ano? Tingnan mo, ang galing na abogado nito eh. Gustong daanin sa pagiging kaibigan. Kung itong pinagdaanan na pagpapatalsik nitong kanyang po'y sinasanto na si Arnie Tevez. Tama ba yun? Attorney Panelo? Kung kaibigan mo, kahit may kasalanan, dapat ba na ikonsintihin? Ay sa bagay, sanay kang magkonsinte. Maliwanag pa sa sabaw na mainit na ikaw ay isang konsintidor na abogado. Dapat nasabi ko po yan. Lalong-lalo na dito sa video na ito, ay maliwanag na po na pagkonsinte. Mantakin mo, dadaanin mo sa pagiging magkakaibigan. Talagang matindi. But salamat naman dito kay magaling na ikang abogado to. Sabi niya pa, magaling na abogado itong si Congressman Lagman. Abogado to sabi niya At kaibigan din ito ni Arnie Tevez. Sabi niya, di ba? According sa ruling ng video na yan. But ang laki niyang pagtataka. Bakit kahit kaibigan niya ito ni Arnie Tevez at kahit magaling na abogado ay nagtataka siya kung bakit siya ay bumoto para patalsikin itong si Arnie Tevez sa Kongreso. Nagtataka siya Diyos mio, mabagin. Talagang matindi to. Ang sabi niya, harap-harapan na po'y naniniwala itong si Congressman Lagman. Bakit niya patatalsikin, bumoto, dapat patalsikin ay harapan na po'y paggalipusta sa karapatan ni Arnie Tevez. Ano yung karapatan na inalipusta? Aling karapatan ang sinasabi mo? May nalalaman itong karapatan kung may nalalaman karapatan. Kung may nalalaman kang karapatan, ulitin ko, attorney na nasobrahan ng talino, dapat wala ka ngayon sa kinatatayo mong lugar na panig. Kung may nalalaman kang karapatan, dapat kahit sabihin na lang natin, nasa gitna ka bilang abogado sa ganitong sitwasyon. Iba ang pinagtatanggol mo dito. Karapatan lang po ng isang terorista. Di ba? Ano ang layunin mo? Bakit hindi mo pinagtatanggol ang tunay na dapat ipagtanggol na tinatawag mong karapatan, na karapatan ng mga inapi, karapatan ng mga pinaslang di umano na ang tinuturong utak ay itong si Arnie Tevez di umano. Mga kaibigan, Diyos ko po, Rodi, mabagin. Ano ang pinagsasabi mong karapatan? Nagtatago ka sa pagiging abogado. But ang iyong mga nasa puso at isipan bilang abogado, napakalayo ho sa inyong sinumpaan sa legal ethics. Hindi ako may sabi. Pangitang-pangita sa mga video na ikangapoy pinalalabas natin. That's why dayan ho tayo nagbabatay. That's why dayan po tayo kumukuha ng mga public opinion na naaangko po at naaayon diyan sa video na yan. Kaya po nasasabi natin ito at nakapagbibitaw tayo ng ganitong mga public opinion dahil nauukol po diyan sa ruling ng video. Maghahanap ka ng karapatan. Kung naghahanap ka ng karapatan, you need to be and set an example.
Dapat naging huwarang ka muna. Tingnan mo muna ang iyong sarili bago mo ikangay maghanap ng ikangapoy hinahanap mo. Hahanap ka ng karapatan. Dapat gawin mo muna sarili ang karapatan na sinasabi mo. Huwag yung ikangapoy nililihis mo ang isyu. Madaling magsabi ng mga sinasabi mo. Ba't tumingin ka muna sa sarili mo, ito ba ay ginagawa ko? Mga sinasabi ko. Napakaliwanag din dyan na tinatawag mo. Napakaliwanag dyan na tinatawag mo na dapat ipatubad ang tama, walang kaibigan kapag dapat ipatubad ang batas. Hindi lang ikangapoy, huwag natin sabihin kaibigan, kahit kaibigan dapat ipatupad ang tama. Sinasabi mo lang yan. Ba't hindi mo ginagawa? Ang daling sabihin ng mga sinasabi mong yan. Ba't hindi mo ginagawa? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo na mga karapatan na dapat ipatubad at ang batas ng tama? Kahit pa, sino yan? Hindi ka ba kinikilabutan? Nasabi ko yan sa iyo sapagkat pinatupad mo ba ng tama itong ikangay mga sinasabi mo na batas? Ang daming question mo. But sa question mo, hindi po naaayon. At ikaw lang po ang nakakaintindi. That's why sinusuway ka ng taong bayan at ng ibang mga kasama kong vlogger. Sana maintindihan mo ang mga sinasabi mo dito. Big question din ang sinasabi mo na pagbuto nitong isang abogado. Mantakin mo. Nagtataka siya, inuulit ko, bakit binoto at bumoto ito para patalsikin itong Sharne TV sa Kongreso, itong abogado na si Lagman. Ito ay matalinong abogado. Ayon po sa kanya, talagang ito ang pagkakaiba ninyo. Dito ang abogado na tinutukoy mo, Attorney Panelo. Ito ang abogado na ito ay matalino. Matalino lang po, hanggang doon lamang. Makinig kang mabuti, Attorney Panelo. At baka ulitin kong muli. Itong abogado na si Edsel Lagman na sinasabi mo at kinukontra mo kung bakit bumoto na patalsikin itong Sharne TV sa Kongreso. Kino-question mo bakit bumoto, ito ay matalinong abogado. Ito ang pagkakaiba mo at saka ito. Ito ay matalino lang po. Ganyan lang ang katalinuhan yan. Matalino lang ito si Edsel Lagman. Ang pagkakaiba niya ho nito, ikaw ay nasubrahan ng talino. Kaya, ganyan ang nangyayari sa iyo. Napakalaki ng pagkakaiba, no? Diba? Kaya bumoto ito doon ay talino lang mayroon siya. Ba't ikaw, kaya ka hindi pumabor dito sa desisyon ay nasubrahan ka ng talino. Sana mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kaya ang lahat po ng sobra na talino ay kailangan po may kakapoy. Wag po nating ambisyonin dahil ganito po ang mangyayari sa abogado na ito. Kita nyo. Tumitingin po siya sa tao. Ang palabra di honor. Ang isang palabra di honor ng isang abogado. Dahil ito ay sensitibong usapin, napakataso ng pagtingin ng isang abogado. Napakataso ng pagtingin ng mamamayan sa isang abogado. Kaya tuwi pong ito ilalaban sa mga ganito, lalo na po sa mga legal battle. At kahit wala pa sa korte ang usapin. Kahit sa social media po, ito po ang tuwing pinagbabatayan sa kanilang mga lalabas na salita. Ay ang salitang ebidensya. Ba't kakaiba po itong makikita nating abogado na ito sa larawan? Siya po ay nagbabatay ay sa mga tao laang at sa mga ikanga herse.
at sa kanyang sariling pananaw. Hindi po siya nagbabatay diyan po sa mga ebidensya. Mantakin mo, kakaiba ho itong abogado na ito. Only in the Philippines na isang abogado ito na ganito. Ay hindi pala only. Marami to pala. Ilang piraso. Attorney Topacio ay yung mga tanim abogado na mga bata ni Arne Tevez. Ha? Marami pala to eh. Di ba? I'm very sorry. Hindi only. Di ba? That's why yan po ang sanhi na nasubrahan ng talino. Kaya't napakalaki po ng pagkakaiba nito. Kaya't dito sa sinasabi niya na kaibigan ni Arne Tevez na si abogado Ed Silagman. Kaya't nagku-question po siya kung bakit bumoto na patalsikin si Arne Tevez diyan sa Kongreso. Ay ito daw po ay magaling na abogado. Uulitin ko ulit, dahil ito ay matalinong abogado lang, ikaw naman po ay nasubrahan ng talino. Diba? Kaya nagkakaganyan ka. Okay, malang kung nakuha nyo mga kaibigan ang gusto kong ipunto dito. Talagang mahaba na naman, diba? Eto, bilisan na natin. Tungkol naman sa pagsuko, mga kaibigan. Maliwanag po diyan ang sinasabi niya. Problemado siya dahil si Arne Tevez ay wala sa ating bansa. Ay paano siya maaresto? Hindi daw po siya maaresto. At paburo siya na hindi dapat subuko itong si Arne Tevez dahil may banta sa buhay. Yun ang sinasabi niya according po sa ruling ng video na yan. Mga kaibigan, yan ba ang ikangay magaling na abogado? Talagang konsentidor, di ba? Kung ito, ang puso ay talagang handang maglingkod. Kung ito ang puso ay talagang isang tunay na abogado na ikangay karapatan ng bawat isa ang pinaglalaban. Dapat hikayatin ito ang kanyang kliyente. Na ika nga po ay gumawa na hakbang na paraan para maharap niya ang kaso na kinakaharap niya. That's why ang sabi niya pa, bakit susuko siya ay may banta sa buhay? Ay papatayin. Sabi niya, papatayin pag sumuko. Yun ang sabi niya. Naniniwala siya dito sa sinasabi ni Arne Tevez na talagang may papatay sa kanya. Ay lumang tugtugi na yan. Sa bagay. Yanong edad na ba ito? Ginagalang ko. Ang ikangay katanda nito dahil papunta tayo lahat doon. Kaya siguro nagagawa niya ito eh. Lumang tugtugin, di ba? Sasabihin niyo papatay, may papatay. Lumang tugtugin na yan. Kahit anong sabihin pala ni Arne Tevez, paniwala siya, di ba? Ganyan, anong epekto ho na nasubrahan ng talino, mga kaibigan. Namumroblema siya. Paano maaresto daw di umano itong si Arne Tevez wala dito sa ating country? Hindi nito ginagamit ang ikangapoy utak talaga. Ginagamit ang ulo, patubuan ng buhok. Diyos mayo mahabagin. Pasensya na po mga kaibigan ko nasasabi ito. Katuwiran ba ng isang abogado kung ikaw ay isang abogado na nag-iisip ng maganda na hindi maaresto dito si Arne Tevez dahil wala po sa ating bansa? Diyos mio. Katuwiran ba yun ng isang abogado? Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, bibilisan ko na. Bakit wala ba tayong paraan? Wala ba tayong sinusunod na ikangay rules kung paano maaresto ang isang tao kahit wala sa Pilipinas? Wala ba tayong batas na ganon? Wala ba tayong Interpol, mga kaibigan? Baka alam niya ay wala. Bakit nahihirapan siya na talagang hindi maaresto dahil wala dito? Siguro kung siya ang nasa posisyon bilang DOJ, ay hindi maaresto dahil hindi siya nag-iisip ng paraan. That's why hindi ka dapat na maglingkod sa ating pamahalaan. Dahil kapag naglingkod ka sa ating pamahalaan, kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mga nagsasampa ng kaso diyan sa DOJ. Dahil hindi ka sumusunod
kung anong dapat gawin na naaayon po sa batas. That's why nasasabi ko po sa mga video na pinapalabas mo, na binibitawan mo, ay sobrang ika nga po, hindi ka panipaniwala, nililiko mo ang issue. Okay, alright. Sana po mga kaibigan, naintindihan niyo ako dito. Mahaba na naman. I'm very sorry, meron tayong hindi natalakay na iba. Pagpalain po tayo lahat. Bibigyan ulit ito natin ng ibang pagkakataon para matalakay. Abang po tayo sa result ng ika nga po yung mangyayari. Maraming kabang-abang, probable cause, warrant of arrest. Kabang-abang po yan. Ha? Warrant of arrest at probable cause dito sa Digamo case. Warrant of arrest doon ho naman sa 2019 na nagawang krimen nitong Sharon Tibes. Warrant of arrest at probable cause. Malapit na po, inulit ko. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.